Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Mga idol, baka gusto nyong manood ng isa pang pangmalakasang manhwa recap? Ilalagay ko po sa comment section yung link, napakaangas nito mga idolo. Ang 6 Union Cell Shield ay lumitaw, na sumasalamin sa mahinang purple na bilog pabalik. Umapaw ang mga hangin ng enerhiya. Mabilis na kumilos si Naming Shirin at ang iba pa upang patatagin ang cloud-piercing flying chariot. Itinaas ni Huang ang kanyang kilay at tumingin sa kanya, na bumubulong ng mahina, ang The Whist School. Habang ipinagtagpi ni Wawuda ang kanyang mga kamay, ang Tensor Serrers ay mga ninuno, at ang Ancestors Great Formation ay makapagpapakita lamang ng 80% ng kapangyarihan nito na may limitadong oras. Bilang mga ninuno, bakit hindi ninyo makilala ang tama sa mali? Malinaw na ayaw mag-aksaya ng salita ni Huang. Iwinagayway niya ang kanyang braso pasulong, sapat na ang 80%. Sa pagsasabi nito, ang siyam na witches sa likod niya ay mabilis na lumapit sa kanyang tabi, na nakahanay sa isang hilera. Hindi natakot si Wawuda, sayang lang, hindi magaling ang pangkukulam sa malapitan. Masyadong mahaba ang oras ng paghagis. Ang cloud-piercing flying chariot ay may sapat na kumpiyansa na umalis dito. Kung gayon, depende sa kung may kakayahan ka. Nang bumagsak ang mga salita ni Huang, sina Huang Wuzia, Huang Wuyi, Huang Wuzia, Huang Wuyi, at Huang Wuzia ay agad na naglabas ng espesyal na primal energy sa kanilang paligid. Ang mga purple na apoy sa kanilang mga katawan ay mabilis na kumalat. Si Huang Wuzia, na nasa huling ranggo, ang mga purple na apoy sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalat. Ipinagtagpi niya ang kanyang mga kamay at itinuro ang langit. Mula sa bibig ni Wawuda ay lumabas ang isang kakaibang tunog. Ang mga alon ng tunog ay hamampos pasulong, na nagpapagulo sa nanginginig na hangin. Nang makita ito, itinaas ni Ming Shirin ang kanyang kilay. Sa sandaling ito, gusto na niyang tumalikod at tumakbo, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang kanyang master mula sa kanyang kinatatayuan, na walang intensyon na mag-utos ng pag-atres. Si Wawuda, na lumulutang sa harap ng lumilipad na karwahe, ay hindi natatakot. Ang 10 sa kanila ay bihasa sa iba't ibang direksyon, ngunit kapag pinagsama, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Nang makita ito, ngumisi si Lasho, sa buong buhay ko, hindi ko pa nasaksihan ang mga pamamaraan ng Tensor Serrers. Ngayon, gusto kong makita ang pangkukulam ng 10 ninuno ng Sorcerer. Nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Sa pinakamalala, uubusin niya ang mga merit points at papatayin silang lahat. Kahit walang gantimpala, hindi niya maaaring mawala ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, umungal si Duan Mushi habang sumusugod pasulong gamit ang kanyang sibat, mga walang kwentang salita. Lubos na magulo. Hayaan ninyong maranasan ko ito. Ang malaking galaw na Heaven's Favor as Floss ay ginamit sa isang iglap. Hindi mabilang na anino ng sibat ang humajabis pababa patungo sa 10 sorcerers. Napakahaba ng oras ng paghagis ng pangkukulam, isang nakamamatay na kahinaan, ngunit paano sila hindi magkakaroon ng mga pananggalang. Itinuro ni Huang ang pasulong, at agad na lumaki ang purple na bilog, na kumikilos tulad ng isang kalasag na bomb-alot sa Tensor Serrers. Hindi mabilang na anino ng sibat ang tumama sa Witchcraft Shield, na naglalabas ng alon pagkatapos ng alon. Ang malaking galaw na ito ay madaling naharang ni Huang, ang pinuno ng Tensor Serrers. Nagpatuloy ang boses ni Huang, at mas maraming primal energy ang nagtipon sa itaas nila, na unti-unting nagkakaroon ng nasa salat na anyo tulad ng isang alon. Masayang pinanood ni Ren Biao ang panuurin, na nagdarasal, nagpupuri, at nag-aalay ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ng pangkukulam ay tumutulong sa kanila na magtipon ng primal energy. Gusto nilang lipulin ang Evil Sky Pavilion sa isang bagsak. Huminto ang pagtaas ng primal energy matapos umabot sa isang tiyak na antas, at isang langit ng purple ang biglang nagtipon sa enerhiya, na umuulan pababa tulad ng isang purple na bulalakaw na ulan. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Wawuda ng kakaibang liwanag, perpekto. Hindi ko pa nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang aking pinakamalakas na galaw sa Evil Sky Pavilion.
Ngayon, hayaan ninyong subukan ito ng matandang buto kong ito. Pagkatapos ay mabilis siyang pumosisyon sa itaas ng lumilipad na karwahe, na sumisigaw ng malakas, 100 Tribulations Insight Avatar. Ang 6 na petal na golden lotus sa ilalim niya ay kumislap ng maliwanag. Nakatayo sa magkakaugnay na liwanag at dilim ng 8 trigrams, paglikha, pagkawasak, buhay, kamatayan, tubig, apoy, pag-iral, kawalan, 8 seal script character ang mabilis na umikot sa paligid niya, at ang 6 union seal ay sumabog sa kislap, na pinuprotektahan ang buong cloud-piercing flying chariot. Ang ulan ng purple na malakas na enerhiya ay tumama sa 6 union seal tulad ng patak ng ulan na tumatama sa isang kumikinang na salamin. Ang malakas na enerhiya ay tumalsik sa lahat ng dako, na lumilikha ng mga ripple sa lahat ng dako. Nagulat na tumingin si Duan Mushi sa itaas, si Older Ha, sa pakikipaglaban sa akin, ay hindi kailanman ginamit ang kanyang buong lakas. Ngumisi si Huang, feudal na pakikibaka. Seryoso ang ekspresyon ni Wouda, malakas na enerhiya na nagkukross sa paligid niya. Naiintindihan niya na ang kanyang mga matandang buto ay malamang na hindi magtatagal. Tutal, ang kalaban ay ang makapangyarihang Tensor Serrers. Pavilion Master, samantalahin ang pagkakataon at umatras. Pagkasabi ng mga salita, isang figure, ang biglang sumugod mula sa likuran, na may mahabang espada na kumikislap pasulong. Ang traidor ng Cloud Sect, ngayon lilinisin ko ang sekta. Bahagyang nagulat si Ren Biao, si Sword Saint Lucian ay nakalusot sa harang na itinayo ng Tensor Serrers. Duan Mushi, bumalik ka rin. Perpekto. Ipinagtagpi ni Duan Mushi ang kanyang mga kamay bilang saludo, ang subordinate at senior sword saint ay dumating sakay. Sa kabutihang palad, nakarating kami sa oras. Nabati ko na si Huang ng maaga. Ang harang na ito ay hindi pipigil sa mga tao mula sa Demon Slaying Sect. Masayang nanood si Ren Biao, si Sword Saint Lucian ay isa sa 3 sword maniacs, kapatid nila Shou Changqing. Ngunit si Lucian ay naging sikat ng maaga at nakuha ang titulong Sword Saint. Sa paglipas ng mga taon, nakatuon sa paglilinang, unti-unti siyang natabunan ng katanyagan ni Shou Changqing. Ang kanyang lakas ay walang duda. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng takot sa lahat. Isang tao lamang ang makakaligtas kay Wouda. Mabilis na tumingin sina Duan Mushi at Ming Shirin sa kanilang master. Nakatayo si Shou na nakapamulsa at isang mahinang kislap ng liwanag ng alitaptap ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Isang prop card ang lumitaw, ngunit nang akmang kikilos siya, umabot sa kanyang tainga ang boses ni Wouda, Pavilion Master, umatras po kayo. Malinaw na kayapan niyang magpatuloy. Nang matapos ang kanyang mga salita, ang 8 seal script character na nakapalibot kay Wouda ay biglang dumobble ang laki. Halos sabay-sabay, sa isang pag-iisip, ang espada ay mariing tumama sa 6 union seal. Tumitig si Wouda at sumigaw sa pangalan ni Lucian. Nagtagpo ang kanilang mga mata tulad ng mga magkaaway, na puno ng matinding puot. Ang tingin ni Lucian ay parehong nag-aalam. Traidor, malamig na sabi ni Wouda. Matagal na akong nagbitiw sa posisyon ng elder, paano mo ako matatawag na traidor? Patuloy na nanuya si Lucian, umalis ka at agad na sumali sa Evil Sky Pavilion, paano yun naiiba sa isang traidor? Sapat na ang usapan, narito ako sa ilalim ng utos ng pinuno ng sekta upang linisin ang sekta. Hindi napigilan ni Ming Shirin ang pagkamangha, ang 6 Union Seal ay talagang makapangyarihan. Habang nilalabanan ang patuloy na pagsalakay ng Purple Rain ng Tensor Serrers, kaya rin itong pigilan ang biglaang atake ng Sword Saint. Hindi nagmadali si Shou na kumilos, naghihintay pa rin sa pinakaangkop na sandali. Ang Tensor Serrers, Ren Biao, Lucian, Duan Mushi, at marahil si Molly na nagkukubli sa background, kasama ang mga eksperto na kanilang dinala, ay napakaraming tao. Ang bulag na paggamit ng prop card ay haantong lamang sa isang pasibong sitwasyon. Sa kabutihang palad, sapat ang lakas ni Wouda. Masayang pinanood ni Ren Biao ang drama na naglalahad. Malapit nang maganap ang kapangyarihan ng Tensor Serrers, at papalapit na ang mapagpasyang labanan. Sa sandaling ito, itinaas ni Huang ang kanyang kilay. Divination.
Ang mga pulang rogue cultivator sa paligid niya ay nagpagaspas ng kanilang mga damit at tumugon ng positibo. Biglang tila dumilim ang buong mundo. Agad na naramdaman ni Wawuda ang pagtaas ng pressure. Prayer, phrase, sacrifice, plus divination. Ang humahapdi na kapangyarihan ng Tensor Serrers ay lalong lumakas. Umatras. Ang espada ni Lucian sa kanyang kamay ay nagbago sa 13. Ang malakas na enerhiya sa paligid niya ay umakyat, sinusubukang umalis. Kaya mo bang pigilan ang aking signature move? Nang matapos ang kanyang mga salita, 13 sword energies ang agad na nagtipon, na sumaksak patungo kay Wawuda. Ang 6 Union Seal ay talagang makapangyarihan, ngunit pangunahin itong depensibo. Ang matatalim na sword energies na nakatuon sa isang punto ay napakalakas. Walang ibang pagpipilian si Wawuda kundi ipagtanggol ang kanyang sarili ng buong lakas. Ang fire character ng 8 seal script ay ang unang nabasag. Noon lang bumaba ang isang kulog mula sa langit patungo kay Lucian. Sa isang dagandong, agad na naglaho ang 13 sword energies. Si Lucian ay ipinadala na lumilipad pa atras, at ang tingin ng lahat ay biglang nabaling kay Lasho. Sino ang nangangahas na maliitin ang master ng makapangyarihang Evil Sky Pavilion? Kumilos si Lasho, iwinagayway ang kanyang braso at nagsalita ng mahigpit, hindi makatwiran ang apihin ng kaunti sa marami. Nagpakita ng pagkagulat si Ren Biao. Ang ika-8 disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Zhu Honggang, ay bihasa sa 9 calamities forceful energy, na hindi ang tunay na kulog na enerhiya. Paano nagkaroon ng ganoong kadalisayan na kulog na enerhiya ang Lasho? Sumimangot si Duan Mushe, kung gayon, siya talaga ang nagpapanggap na Buddhist master. Matapos ang insidente sa Green Jade Altar, maraming reklamo ang Orthodox sect laban sa Demon Slaying sect. Kalaunan ay nagkahiwalay sila, at nawalan ng contact ang Orthodox sect sa Demon Slaying sect. Noong una, hindi siya naniwala, ngunit ngayon ay nakita na niya ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Bumantong hininga si Wawuda, salamat, Pavilion Master. Tumango si Lasho bilang tugon, walang problema. Talagang malas. Nag-trigger lamang ng posibilidad ng pagtama at pagtataboy, hindi kahit ang posibilidad ng pinsala. 100 merit points ang nawala. Sa ibaba, patuloy na nagbibigay ang 10 purple circles ng kapangyarihan ng Tensor Serrers. Patuloy na lumalaki ang kapangyarihan ng Tensor Serrers. Mabilis na nagpaalala si Ren Biao kay Lord Huang, sumalakay ng malakas. Nagmamadali ang oras, huwag silang bigyan ng pagkakataon. Alam din ng Tensor Serrers na ang Ancestors' Great Formation ay tatagal lamang ng kalahating oras, ngunit ang problema ay ang oras ng paghagis ng pangkukulam ay napakahaba rin. Ang panalangin, papuri, sakripisyo, lahat ng ito ay nangangailangan ng oras upang makumplito. Ang 6 Union Seal ay nasa bingit ng pagbagsak sa ilalim ng pagsalakay ng Purple Rain. Kapag ang pangkukulam ng Tensor Serrers ay ganap na nabuo, hindi makakayanan ng 6 Union Seal. Nagmadaling lumapit si Little Yuan sa tabi ni Ming Shirin, ika-4 na nakatatandang kapatid, hayaan mo akong magmaneho. Pumunta ka at tumulong. Agad na tumugon si Ming Shirin at lumipad sa itaas. Matapos maitaboy, mabilis na inayos ni Lucian ang kanyang estado. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo kay Huang, malapit nang mabuo ang pangkukulam, Lord Huang, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Nang marinig ito, itinaas ni Huang ang kanyang braso ng walang ekspresyon. Ang primal energy ng Purple Rain sa itaas ay agad na nagtipon at mariing bumagsak patungo sa 6 Union Seal. Mabilis na dumating si Ming Shirin sa itaas. Delikado, narito ako para tumulong. Bumaling si Wawuda para tingnan siya. Sa kritikal na sandaling ito, dapat mong ipagpatuloy ang pagmamaneho. Sa mga tampok ng Cloud Kersang Flying Chariot na sinamahan ng 6 Union Seal, hanggat malakas ang tagapagmaneho, ang pag-alis sa pormasayon ay hindi problema. Sa oras na iyon, gaano man kataas ang paglilinang ng Tensor Serrers, hindi nila maaabot ang lampas sa madilim na espasyo. Huwag kang magsalita sa ngayon, older ha. Dapat kang maging karangalan na hayaan akong gawin ito, sagot ni Ming Shirin ng may pananabik, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang palad pasulong.
Ang masiglang primal energy ay inilipat sa katawan ni Huang. Sa kanyang pagpapalakas, ang fire character ng 8 cell script ay biglang lumitaw muli, na bumalik sa orihinal nitong posisyon. Kasabay nito, ang 8 cell script character ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati.